Yung mga alipores ni Digong po dito sa ating bansa, nagpa-presscon, mag-organize daw sila ng signature campaign para ipetisyon mga kababayan yung ICC na pauwiin na si Digong. May ganon. Nag-iisip ba kayo? Gagawin ba yun? Pauunlakan ba ang ganong uri ng ganong uri ng kahilingan? Yan po, ang kilala ko dyan si Gringo, tapos si Marcoleta. Sabi dito sa balita ng Manila Bulletin, ngayon lang retired Philippine National Police Brigadier General Diosdado Valeroso, former Senator Gringo Hunasan, Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, and former Philippine Army Captain Dante Langkit hold a press conference in Quezon City kanina to announce that they are organizing a signature campaign for a petition to the International Criminal Court to bring former President Rodrigo Duterte, who is facing charges of crimes against humanity, na makabalikan niya dito sa ating bansa. Malabo po. Pagbibigyan ba yung ganong kahilingan? Isabi ng mga legal experts po sa international law, ang pwede lang na makakapagpabalik kay Digong dito sa ating bansa, una, kung papaboran yung interim release, petition for interim release. Pero kailangan tanggapin ng ating administrasyon, ng ating gobyerno, ang mga kondisyon na isiset po ng ICC judges. So nasa kamay ng ating Pangulo ang susi. You see? Inaway-away ninyo yung ating Pangulo, alangan mang bitawan yung susi, ibigay sa inyo. Tama ba? Or after trial, mapawalang sala si Digong, pero mangyayari yan mga 8 years after. Yan ang usual duration ng trial. So makukulong siya, mga kababayan, sa loob ng panahon ng trial na aabot sa mga 8 taon at baka mapahaba pa dahil sa mga petitions. Di ba? Kasi yung mga petitions na yan, may counter petitions. Di ba? So kung ma-acquit siya after judgment, yun, makakabalik siya rito. Pag na-convict siya, 30 years to lifetime ang kanyang parusa, wala na, hindi na makakabalik po si Digong dito sa ating bansa. Kaya kung ako sa inyo, manahimik na lang kayo at tayaan ang due process na mamayani. Itong mga ginagawa ninyo, hindi man ito makakatulong, sayang ng inyong mga pagpapagod. Pero sige lang kayo kung yan ang gusto ninyo. Ngayon, yung Palasyo Malacanang mga kababayan, nag-react na rin tungkol dito. Naitanong kasi kanina sa press briefing ni Jose Castro. Pakinggan natin po. Yan po mga kababayan. Paghain ng petisyon sa ICC para hilingin daw po na maibalik dito sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga concern daw doon sa kanyang well-being. Inasahan nyo na po ba yung ganitong mga legal na action from the side of the former president? At kung may plano po ba ang pamahalaan na pigilan ito o gumawa ng legal action din para mapigilan yung ganito? Well, karapatan naman po niya kung anong nais niyang gawin para ipagtanggol ang dating Pangulong Duterte. Pero mas mainam po siguro makipag-usap muna siya sa legal team ni dating Pangulong Duterte, baka hindi naman po siya pansinin sa ICC. Sa part po ng gobyerno, sa part po ng administrasyon, wala po kaming gagawin dahil wala na po tayong responsibilidad, wala po tayong gagawin anuman patungkol po sa legal system, legal procedures ng ICC. Okay, ma'am. O ngayon, naglabas ng statement yung ICC. Ayan po. ICC may consider actions of Duterte camp and bid for interim release, sabi po ng abogado. The ICC may take into account the behavior of former President Rodrigo Duterte's camp and supporters in its deliberation on his interim release. An ICC-listed counsel has said, under Article 58 of the Rome Statute, the court will consider several factors in its decision including Duterte's voluntary appearance, the risk of obstruction to the investigation,
and the possibility of continuing his alleged crimes. Kaya behave kayo. Yang mga petition ninyo, yang mga gagawin ninyo mga rallies, yang mga bashing ninyo na ginagawa sa mga ICC judges na kinukuyog ninyo ng pagmumura. Magiging base yan sa pagdesisyon ng mga judges kung paintulutan ba ang interim release ni Digong. Ayaw ninyong mag-behave? Sige, ituloy lang ninyo ang inyong pagwawala kasi i-consider ang inyong mga actions. Malamang sa malamang, pag hindi kayo tumino, lalong mabubulok sa kulungan itong si Digong. Ang dahilan niyan, kayo, nagka-contribute yung inyong pag-ugali. Ayaw ninyong mag-behave, lalong manggigigil niyan. Yung mga, may emosyon yung mga judges, siyempre, tulad natin. Sino bang tao ang magugusto na pagmumurahin? Araw-araw pinagmumura? Di ba? Pati yung mga judges, pinagmumura na, binabas ninyo. Adi talagang wala. Didiritsoan yan, mga kababayan, baka mapadali pa yung conviction. Tama? O ngayon, ito na yung latest tungkol sa kaso ni Digong na crimes against humanity. Yan o, 181 items. ICC prosecutor discloses evidence to Duterte's defense team. 181 items po yung ebidensya. Matindi. Yan o, the office of the prosecutor has informed the defense of its evidence in the crimes against humanity case against former President Rodrigo Duterte before the International Criminal Court. These items are the material cited in the warrant of arrest for Duterte. The annex listing the items is classified as confidential. Not included are items notified to the chamber in the defense in the prosecution's related applications under Regulation 35 of the Regulation of the Court, for which the disclosure deadline has been extended by the chamber. So sabi dito sa balita, in the warrant of arrest for Duterte, the ICC pre-trial chamber said there were reasonable grounds to believe that there was a widespread and systematic attack directed against civilians in the Philippines pursuant to state policy when Duterte was president and pursuant to an organizational policy when he headed the Davao Death Squad. It found reasonable grounds to believe that Duterte is individually responsible as an indirect co-perpetrator in that he used the direct perpetrators of the crimes as tools to commit the crimes. His essential contributions to the alleged crimes, it said, include instructing and authorizing violent acts to be committed against suspected criminals including drug dealers and users, as well as offering financial incentives and promotions to police officers and hitmen to kill the suspects. Recorded po yung mga instruction. Hindi lang yung mainstream media yung naka-record, pati yung PCO noon, yung RTBM, yung PTB4, mismong government television, yung Presidential Communications Office, kasi sila yung nagko-cover, recorded lahat, yung mga dadada ni kill. Yes. Ito yung sample. Oh, fix man mamatay man ako. Hindi ako membro ng Davao Death Squad. Yung isang senador, yan nakaupo niyan, si Senator De La Rosa. Death Squad rin yan. Galing mismo sa bibig ni Digong. You see? Ang ebidensya, mismong pinakamalakas na ebidensya, yung galing sa bibig ni Digong, pinamak niya yung sarili niya. Yan po. Ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang Davao. Yung mga kasama ninyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo. In-emphasize pa niya, yan ang totoo. Parang yung kay Sara Duterte, no joke niya, no joke. May na niya, may kinausap na niya ako. Tapos biglang bawi.
Sila man lang niya nagsabi niyan. Wala man na niya kung sinabing ganyan. Ganon. Hindi pwede mga ganyan na statement doon sa ICC. Ito yung paliwanag mga kababayan ni San Beda Din na Father Ranillo, isa itong abogado, magaling na abogado. Ang Pilipinas the Philippine government obligated to surrender Duterte to ICC. The government has to do this because of the doctrine of pacta sunt servanda, which means agreements must be kept. This is an axiom of international law. Without it, no international law is possible. In fact, it is a rule of fundamental human decency. A person who does not honor his agreements cannot be trusted, sabi po ni Aquino. He said that even if the Philippines is no longer a member of the ICC, it is obliged to cooperate with the court with regard to matters that fall within its jurisdiction prior to the effectivity of the country's withdrawal from the Rome Statute. The country is bound by Article 1272 that states that Philippines has to cooperate even after withdrawal with respect to processes involving cases that fall within its jurisdiction. Kaya malabo po yung mga argumento ng defense. Malabo pong paboran ng ICC. Kahit na po ng Supreme Court, malabo. Yan ang sinasabi ng mga legal luminaries, magagaling sa batas. Ngayon, nag-react na po yung alyansa ng Bagong Pilipinas sa desisyon ni Amy Marcos na umalis na po sa alyansa kasi na-offend si Amy Marcos sa pag-aresto mga kababayan ng Interpol, pag-surrender ng ating gobyerno. Ini-question niya yung sovereignty. Hindi niya nagustuhan kaya nagpa-imbestiga siya sa Senado. And because of that, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nilaglag na siya doon sa Cavite rally, tapos sa Laguna. Ngayon, wala nang magagawa si Amy, kundi officially mag-announce na ayaw na niya. Nauna na po na nag-decide yung ating Pangulong Bongbong Marcos na 11 na lang ang alyansa. Ngayon, ito na po yung sabi ni yung campaign manager po ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Ayan We respect Senator Amy's decision. We wish her luck in the campaign, sabi po ni Congressman Toby Chanco. Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ayos na? So, mag-isa si Amy Marcos na mag-iikot. Yan kung iboboto siya ng mga DDS. Pag hindi po, imagine, rejected siya ng mga DDS, hindi na din siya iboboto ng mga Marcos loyalist. Lalo na ng mga Pinklawan. May sariling line up yung mga Dilawan. Ang kandidato ng mga Dilawan, si Kiko, tapos si Bam Aquino. At yung mga kalyado nila sa Makabayan. Yun ang mga kandidato ng mga Dilawan. Hindi man makakakuha ng boto doon si Amy Marcos. So, malamang sa malamang, mga kababayan, magpapakulo ng manok na talunan. Yung mga supporter na natitira ni Amy Marcos, magpapakulo ng manok. Hihigop ng sabaw. Sabaw na masarap ang sabaw na talunan. Sa political derby ngayong Mayo, choice niya yon. Pero ang wish ni Toby Chanco, good luck niya. Di ba? At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags,
Manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po 773-798-7816.